Kumusta mga ka-anime? Gaya nga ng sinabi ko, isang taon na ang nakakaraan. Ang Thousand Year Blood War ay namadali ni Kubo. At madami ang magbabago nito once na mai-animation ito at mabigyan nga ng oras si Kubo para maipakita ang actual plan niya sa Thousand Year Blood War. Madami ang nadismaya at nabitin sa ipinakita sa manga, lalo na sa parte ng Zero Squad, kung saan ay inaasahan na ang Zero Squad o ang Zero Division ay ang huling depensa ng Soul Society. Naipaliwanag ko na ito noon, na tila na overhype nga ni Kubo ang Bleach community. Dahil bago pa nga ang Thousand Year Blood War ay nabanggit na nga ni Kirako at Ukitake ang patungkol sa Zero Squad. At isa sa requirement sa pagiging Zero Squad ay kinakailangan na may malaki kang ambag sa Soul Society. At higit sa captain level ang kakayahan mo, o maaari natin sabihin ka-anime na ka-level nga nila ang isang head captain. Isa pa sa nagpasabik noon na makilala at makita kung gaano kalakas ang Zero Squad ay nang sabihin ng bagong head captain na si Kirako na ang pinagsamang kapangyarihan ng Zero Squad ay mas malakas sa buong Gotei 13. Dahil dito ay nagkaroon tayo ng idea na malalakas sila at bibigyan nila tayo ng kakaibang laban. Pero nang dumating na ang oras para makipaglaban sila sa mga Quincy o mga Elite Star Rater ay madali nga lamang silang tinalo, na nagbigay ng isang malaking question kung ito ba talaga ang kakayahan ng Zero Squad, dahil hindi man lang sila gumamit ng kanilang Bankai at wala man lang silang ipinakita na patunay na sila ang huling depensa ng Soul Society. At naging malaking katatawanan ang Zero Squad dahil sa dali nilang matalo. Pero sa part 2 ng Thousand Year Blood War na binubuo ng episode 24, 25 at 26 ay biglang binago ni Kubo ang lahat. Ang mga nabitin noon at nadismaya sa naging labanan nila ay ipapakita na nga ni Kubo ang tunay na vision niya kung paano makipaglaban ang Zero Squad. Una na ngang magpapakita ng kanyang kakayahan ay si Shinjumaru Shutara. Bankai. Kung saan sa pagpapakawala nga niya ng kanyang Ryatsu ay naramdaman ang lakas nito kahit sa mundo ng mga tao. At sa oras na hindi mapigilan ng Zero Squad ang kanilang nag-uumapaw na lakas, ay maaaring masira ang tatlong mundo na hindi pwedeng mangyari dahil sila nga ang protector nito. Isang malaking pangbawi ang ginawa ni Kubo na ito dahil ipinakita niya kung gaano talaga kalakas ang Zero Squad, na kaya din nilang wasakin ang tatlong mundo kung gugustuhin nila. Sa mga naging labanan nga nila ay masasabing ipinakita ni Kubo na hindi sila ordinaryong squad dahil nagawa nga nilang mapabagsak ang Elite Eastern Reader ng ganun lang kasimple. Dahil sa nangyari na yon ay kinailangan nga ni Yhwach na gamitin ang kanyang aswalen para magising ang mas malakas na kapangyarihan ng kanyang Elite Eastern Reader. Para sa mga hindi pa nga nakakaalam, sa manga ang Zero Squad ay nabuhay muli dahil nananatili sila hanggat may Soul King at may Soul Palace. May kakayahan din ang bawat isa sa kanila na buhayin ang kanilang mga kasamahan, gaya na lamang ng ginawa ni Ichibi sa Ken period onward. Sa susunod ka-anime ay pag-uusapan natin ang Bankai ni Shinjumaru Shutara. Pero ang Bankai na ito ay kayang tapusin ang Elite Eastern Reader ng walang kahirap-hirap. Pero mga ka-anime, tingin ko ay makagagawa ng paraan ang Eastern Reader o si Yhwach para mapigilan ang Bankai na ito. Dahil mag-iiba ang kwento ka-anime kung mababawasan o matatalo ni Shinjumaru ang ibang Eastern Reader. Malaki ang magiging epekto nito sa ibang character development. Example ka-anime, kung natalo ni Shinjumaru si Gerald Valkyrie, ay baka hindi na natin makita na mailabas ni Kenpachi si Nosarashi o ang kanyang Bankai. Kung matalo naman niya si Asuke Neclabar, ay hindi na nga magtutulungan si Grimmjow at si Uruhara, at baka hindi na rin natin makita ang Bankai ni Uruhara. Kung matatalo naman si Pernida,
ay hindi na nga mailalabas ni Mayuri ang lahat-lahat ng kanyang nalalaman at hindi na rin dito mawawala si Nemo. At sa oras naman na namatay si Lilbaro ay maaring hindi na natin masaksihan ang Forbidden Bankai ng bagong head captain at hindi din madidiscover ni Nanaw ang kanyang godlike Sanpakuto. Marami pang ipapakita sa atin si Kubo na mga labanan, pero tingin ko ka-anime ay hindi matatalo ni Shinjumaru ang buong Elite Eastern Ritter ng ganun lamang kasimple.